Panalo na naman ang Filipino middleweight knockout artist na si Weljon Triggerman Mindoro sa kanyang ika-4 na laban sa Amerika. Ito ay nung pinasuko niya ang kanyang kalaban na taga-Colombia na si Dormedes Potes. Ito ay by a third round TKO victory. Sa simula pa lang ng unang round ay pinaramdam na agad ni Mindoro ang kanyang malamaso na kamao at talagang obvious sa itsura ni Potes na iniinda talaga niya ang bigat ng suntok ni Mindoro. Tuwing nakakatama si Weljon ay parang nagrereklamo ito sa referee na tila ayaw nang makipaglaban sa Filipino heavy puncher. Ilang beses napabagsak ni Mindoro ang kanyang kalaban gamit ng kanyang mga matinding combinations na dumedirekta sa bodega ni Potes. Unang na-knockdown si Potes sa round 1 dahil sa matinding left-right punches na nakakonekta sa katawan. Kitang-kita ang pagkakirot sa muka ni Potes habang nakaupo ito sa sahig at nabilagan agad ito ng referee at naka-recover pa naman at hindi naman nagmadali si Mindoro at naging kalkulado gamit ang kanyang left jabs with right straights. So relax lang ang kanyang galawan sa ring during the last 30 seconds in round number 1. Pagdating sa round 2, na-maintain pa rin ni Mindoro ang kanyang pagiging agresibo. Patuloy ang kanyang pagbato ng mga matinding combinations sa katawan ni Potes. Talagang napag-aralan ni Mindoro ang kanyang kalaban dahil nung una pa itong natalo by a knockout sa kanyang huling laban before the Mindoro fight by a first round body shot KO loss. Kaya sa bodega din ang pinuntirya ni Weljon. So tuwing bumabato ng mga power punches si Mindoro, agad yumayakap si Potes at parang isang parang Terminator ang galawan sa ring itong si Weljon Mindoro. Halatang hindi natatagal ang laban dahil mukhang walang plano si Potes na manalo sa laban at gusto niya lang masurvive. Sa 2 minutes and 5 seconds sa round 2, bumagsak ulit si Potes by another killer body shot combinations ni Triggerman. Kaya lang hindi ito binilangan ng referee dahil ayon sa kanya ay hindi daw ito galing sa suntok, kundi natulak lang daw ni Mindoro. Pero nung pinakita sa slow motion replay, galing talaga ito sa suntok ni Mindoro by a left hook na kumonekta sa bodega. Habang nagpatuloy ang laban, ganun pa rin ang ginawa ni Weljon. Na-maintain niya ang kanyang effective aggression at panay naman ang pag-atras ni Potes. Bumabato din naman siya ng kanyang mga suntok pero wala itong epekto kay Mindoro. So during the 1 minute and 25 seconds ng round number 2, bumagsak ulit si Potes for the third time by another body shot. Body shots combo from Mindoro, pero ayon sa referee ay yun pa din, natulak lang daw si Potes ni Mindoro. Mukhang may problema ata sa paningin ng referee at nung nagpatuloy ang laban ay na-maintain pa rin ni Mindoro ang kanyang activity. So nagbato siya ng mga solid combinations left and right to the body, and also may kasamang uppercut sa panga ni Potes. Medyo may pagkamatibay din ito si Potes dahil sa kanyang 7 talo ay isang beses lang siya natalo by knockout
Ito ay before ang kanyang laban kontra Mindoro. So tuwing bumabato ng suntok si Potes, na bahagya lang ito nakakatama sa mukha ni Mindoro. Kaya natatawa na lang si Mindoro, ang Filipino middleweight, dahil halatang hindi niya iniinda dahil kulang sa lakas ang kamao ng Colombiano na si Potes. So pagdating sa round 3, panay ang pagbato ni Mindoro ng kanyang left jabs na may follow up right straights habang bumabato si Potes ng kanyang mga suntok. Kaya agad itong nakakatikim ng mga counter punches ni Mindoro. So another series of left and right hooks combination na direkta pa rin sa bodega ni Potes. May kasamang follow up sa muka with heavy uppercuts. So parang nilalati ko lang ni Mindoro ang kanyang kalaban na walang kalaban-laban. So walang ibang magawa si Potes kundi umaakbay na lang kay Weljon. Kumbaga survival mode na lang. And then during the 1 minute and 28 seconds sa round number 3 ay napaupo ulit sa sahig si Potes dahil sa matinding combination ni Mindoro, body shots with uppercuts. So delayed pa yung reaction ni Potes dahil nakalakad pa ito ng patalikod papunta sa left corner habang kitang-kita na kumikirot na sa sakit itong si Potes at napaupo na lang sa gilid ng ring. So habang binibilangan ng referee ay nakatayo pa naman ito kaagad at gusto pang lumaban. And then by continuing the fight, na-maintain pa rin ni Mindoro ang kanyang pagiging agresibo. Napapaatras niya ang kalaban at panay pa rin ang pag-agbay. So halata sa muka ni Potes na ayaw na itong magpatuloy. Nagpapabugbog na lang kay Weljon. So pagtapos ng round 3 ay dito na nga tuluyan umayaw si Potes at sinabi ng kanyang corner sa referee na itigil na ang laban. So dahil dito idineklarang panalo si Weljon Triggerman Mindoro by a third round TKO victory. So dahil sa makapanalong ito ni Weljon, na-maintain niya ang kanyang malinis na kartada sa record na 15 wins and defeated, 1 draw with 15 victories by knockout. At na-maintain din ni Mindoro ang kanyang 100% knockout ratio at naipagpatuloy din ni Mindoro ang kanyang pag-akyat sa world rankings ng middleweight division. So base sa nakita ko sa performance ni Mindoro ay okay naman ang kanyang naipakita. Talagang malakas ang kanyang kamao, heavy loaded punching power. Pero I think malayo pa sa world championship level si Mindoro. Kailangan pa talaga ma-improve ang kanyang skills. Ito din ang naging komento ng mga commentators sa mismong laban. Base sa sinabi ni na Paulie Malignaggi at Chris Algieri na dapat pang ma-improve si Mindoro yung kanyang skill level. Ito sina Algieri at Malignaggi, mga former champion din ito sa boxing. So
talagang valid ang kanilang mga opinion or criticism sa skill level ni Weljon. Kailangan pa talagang ma-improve. So, ang tanong ngayon ay kung sa next fight ni Weljon ay dapat babigyan na siya ng mas dekalibre na kalaban, yung makakapagbigay talaga ng challenge kay Mindoro, hindi yung mga pipitsugin lang na agad ng kumbaga yung lumaban lang para sa pera lang, yung walang intention na manalo. Yung mga kalaban niya mabibigat na din para malaman talaga ang tunay na kalibre ni Weljon Mindoro, yung mas high level opponent. So tanong ngayon kung kaya naman ni Weljon na makipagbakbakan sa mga elite fighters. So malalaman natin yan kung kaya na niya maging championship contender in the near future. So yan lang muna. Thanks for watching, boxing fans.